Let us pray. O God, who year by year renew us today, when this your holy temple was consecrated, hear the prayers of your people, and grant that in this place for you there may always be pure worship, and for us fullness of redemption. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Please be seated. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The angel brought me back to the entrance of the temple, and I saw water flowing out from beneath the threshold of the temple toward the east. For the facade of the temple was toward the east. The water flowed down from the southern side of the temple, south of the altar. He led me outside by the north gate and around to the outer gate facing the east, where I saw water trickling from the southern side. He said to me, "This water flows into the eastern district down upon the Arabah and empties into the sea. The salt waters which it makes fresh. Wherever the river flows, every sort of living creature that can multiply shall live, and there shall be abundant fish. For wherever this water comes, the sea shall be made fresh. Along both banks of the river, fruit trees of every kind shall grow. Their leaves shall not fade, nor their fruit fail. Every month they shall bear fresh fruit, for they shall be watered by the flow from the sanctuary. Their fruit shall serve for food, and their leaves for medicine." The word of the Lord. Thanks be to God. The waters of the river gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. The waters of the river gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. Therefore, we fear not, though the earth be shaken, the mountain plunge into the depths of the sea. The waters of the river gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. There is a stream whose runlets gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. God in its midst shall not be disturbed. God will help it at the break of dawn. The waters of the river gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. The Lord of hosts is with us. Our stronghold is the God of Jacob. Come, behold the deeds of the Lord, the outstanding things he has wrought on earth. The waters of the river gladden the city of God, the holy dwelling of the Most High. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters,
You are God's building. According to the grace of God given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building upon it. But each one must be careful how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than the one that is there, namely, Jesus Christ. Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for the temple of God, which you are, is holy. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Chosen and consecrated this house, says the Lord, that my name may be there forever. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves he said, "Take this out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At these, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, dear sisters and brothers, and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. We also pray for those who are joining us online, especially the sick and those who are taking care of the sick, and all our devotees from different parts of the country and all over the world joining us in this Mass in Quiapo. Today, in this hour, we also celebrate our Pilgrim's Mass for our international devotees.
And as I said earlier, there are many reasons to celebrate today. Maraming dahilan para tayo magdiwang. Gaya ng sabi ko po, tayo'y tinipon ng Diyos upang una sa lahat, ipagdiwang natin ang kanyang pagmamahal at awa sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ang pong Nazareno ng masigabong palakpakan. At sa araw ding ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng unang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila, na taga Binondo lang. Natitiyak ko, napadpad din siya dito sa Quiapo nung siya'y nabubuhay pa, dahil imposible namang hindi siya makadaan dito at nagpupunta rin siya sa Intramuros. Kaya natitiyak ko na siya rin ay nagawi dito sa Quiapo. At napakaganda po na paalala sa atin na tayong lahat, katulad ni San Lorenzo Ruiz, ay tinatawag sa kabanalan. Kaya palakpakan din natin si San Lorenzo Ruiz, ang ating unang Pilipinong santo. At sa araw ding ito, ating ginugunita ang ika-37 taon ng anibersaryo mula nang itinalaga at binasbasan ang bagong at pinalawak na simbahan ng Quiapo. Opo, ang ating parokya ay itinatag noong 1588. Si San Pedro Bautista, yun po, yung nando po sa taas, siya po ang nag-approve sapagkat ito dati ay bahagi ng simbahan ng Santa Ana. At ito'y naging sariling kapilya, simbahan, at di kalaunan ay parokya. At nung umpisay sa pangangalaga ng mga Pransiskano, at si San Pedro Bautista po ang pinuno ng mga Pransiskano, kaya biruin nyo, santo ang nagtatag ng simbahang ito, si San Pedro Bautista. At ilang gera, ilang sunog, ilang lindol ang sumira sa simbahang ito, pero nanatili pa rin siya bumabangon katulad ng Nazareno, bumabangon at itinatayo muli. At noong 1987 po, minabuti ng butihing kura paroko ang yumaong Monsignor Jose Abriol sa tulong ng pambansang arkitekto para sa sining, si Jose Maria Zaragoza, ay minabuting palawakin, palakihin ang simbahan ng Quiapo dahil dumarami na nga po ang mga deboto. Siguro po yung iba sa inyo, di ko natatanungin kung sino yung nandito na nung panahon na yon, ay matatandaan ninyo, noong 1980s, may mga poste pa po ang simbahan. Kung makikita nyo po yung dalawang lugar na yan, yan po ang marka na dati may mga poste ang simbahan. Kaya medyo masikip at maliit ang simbahan. Kaya minabuti ni Monsignor Abriol na palawakin. Ang natira po sa simbahan, yung harapan, yung ating Puerta Mayor, yung pinakaharap ng simbahan, at ito pong bahaging ito, ang altar ng Nazareno, ang naiwan. Yan pong gitna, yung kinalalagyan nyo po, yan po ang pinasinayanan noong 1987. Malawak ang pananaw ni Monsignor Abriol. Sumalangit nawa at siya'y pagpalain ng Pong Nazareno nang minabuti niyang palakihin. Sapagkat sino bang mag-aakala? Ngayon nga, masikip pa rin ang simbahan natin kung tutuusin. Wala nang ilalawak na. Kukunin na natin yung Quezon Boulevard, pati Carriedo kung gusto ninyo.
Pero hanggang dito na lang talaga. Pero napakaganda ng kanyang pananaw kung kaya nga ito'y para sa ating mga deboto. Kaya sa araw na ito, kaya kung mapapansin nyo po, yung ating inayos na baptisteryo, yun ay naging altar nakatalaga kay San Lorenzo Ruiz ng Maynila. Kasi nga, nung ito'y pinasinayanan, ay bagong pakilala pa lamang din kay Lorenzo Ruiz. Bagong santo pa lang siya noon na inihayag ni San Juan Pablo Ikalawa na siya ring naghayag na ang ating simbahan ay maging Basilica Minor. Kaya mapapansin niyo po, ang simbahan natin, ang kasaysayan ng simbahan natin, maraming mga santo nakabahagi. Si San Pedro Bautista, si San Lorenzo Ruiz, at ang nagpangalan sa ating simbahan bilang Basilica Minor, ngayon si San Juan Pablo Ikalawa. Napakayaman ng kasaysayan ng ating simbahan. At itong ating ipinagdiriwang ngayon, sapagkat paalala din sa atin, opo, ito'y binabasbasan natin ang gusaling simbahan. Kaya mapapansin niyo po sa gilid, merong 12 may bulaklak at kandila. Sa tagiliran, ang mga poste ng simbahan. Sapagkat iyan din po ay sagisag na kaya nakatindig ang simbahan, hindi lang dahil sa haliging bato. Kaya yan 12 sumasagisag sa 12 apostoles, 12 alagad ni Jesus Nazareno. At ang makabagong alagad, tayo na po yun. Kaya kung gusto natin manatiling nakatindig ang simbahan, hindi lang simbahan ng Quiapo, kung hindi ang simbahan ni Jesus Nazareno nasa ating mga kamay. Kaya napansin niyo po, may nakasinding kandila. Dapat magliwanag ang ating buhay. Tayo ngayon ang bagong simbahan sapagkat tayo'y katawan ni Kristo. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, alagad ka ni Jesus Nazareno. At sabihin mo sa kabila, kaya magliwanag ang iyong buhay. Kaya mukha ba siyang nagliliwanag o mukhang nagdidilim? Pero paano ba magliliwanag ang ating buhay? Paano mananatiling nakatindig? Opo, pinagdarasal natin, kaya nga ngayon nananawagan tayo, ayusin natin ang simbahan, ayusin natin ang kuryente kasi para ligtas ang ating simbahan. Pero hindi lang yung gusali ang dapat nating pangalagaan, kung hindi ang buhay na simbahan. Kaya nga may bulaklak, may kandila, sagisag ng pag-aalay kay Jesus Nazareno, katulad ni San Lorenzo Ruiz. Papaano? Dalawang pwedeng pagpilian. Papipiliin ko kayo. Papaano magliwanag? Papaano maging haligi ng simbahan? Paano maging tunay na alagad ni Jesus Nazareno? Una, yung ginawa ni Lorenzo Ruiz. Inalay niya ang kanyang buhay para kay Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, handang ialay ang kanyang buhay para sa Diyos. Kung kailangang ibigay. Kaya nga sabi ni San Lorenzo Ruiz, 1,000 buhay man meron ako, ibibigay ko lahat sa Diyos. Alam natin, siya'y naging martir. Pinapatatwa sa kanya. Sabi sa kanya, nung nandun siya sa Japan, sabi ng mga humuli sa kanya, itakwil mo lang si Kristo, palalayain ka namin.
Nung una, napag-isip pa si Lorenzo Ruiz, tinanong niya yung warden, totoo ba yung sinabi mo? Pag tinakwil ko si Kristo, makakalaya ako, makakabalik ako sa pamilya ko, mabubuhay ako? Sabi sa kanya, oo, itakwil mo lang siya. Pero salamat sa Diyos, naging matatag si Lorenzo Ruiz. Kaya nga sabi niya, kahit 1,000 buhay man ibigay sa akin, ibibigay ko to lahat sa Diyos. Sapagkat yun ang sagisag ng tunay na pag-ibig. Di ba, sa ating pambansang awit, sa lupang hinirang, ano yung huling-huling sinasabi? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba, yun din ang tunay na makabayan, handa kang mamatay. Paano kung isang araw sabihin, gegerahin tayo ng China? Sinong gustong sumama? Ilang kaya magtataas ng kamay sa atin? No? Ilang kaya magbo-volunteer? No? Baka sabihin nyo, wag Father, sayang ang siopaw, no? Sayang ang siomay. No? Kung sa bayan yun, paano pa kaya? Uulitin ko lagi ito para mapag-isip-isip tayo. Paano kaya kung dumating yung araw, sabihin, lahat ng magsisimba sa Quiapo, ipakukulong. Makikita ko kaya kayo dito pa rin? Ganito pa rin kaya karami ang choir natin pag sinabing huhulihin, pakukulong, pagmumultahin ang magsimba sa Quiapo. Makakita kayo kaya ng pare na sisipot dito, baka pati pare walang sumipot dito. Pero seryosong tanong yon, kasi sa ibang bansa, hinuhuli ang mga nagsisimba at nagmimisa. Kaya sa ibang bansa, nung kamakalawa lang dumalaw ang isang kaklase ko, di ko sasabihin kung saang bansa yun. Sabi niya, online muna po kami ngayon sa Quiapo kasi doon sa pinagtatrabahuhan namin sa gitnang silangan, isang beses, habang kami nagmimisa, lumusob yung mga pulis at hinuli sila at pinagbantaan sila sapagkat bawal ang magsimba, bawal ang may dalang krus. Nakakalungkot nga, sabi niya, alam niyo, Father, sino pa yung nagsuplong yung kapwa Pilipino pa namin? Kasi may pabuya pag sinuplong mo kung sino yung mga nagsisimba at nagdadasal. Nakakalungkot. Mamatay ng dahil sa'yo. Yun ngang pera lang ipagpapalit mo yung mga kababayan mo. Paano pa kaya ang pananampalataya mo? Pero mga kapatid, hindi naman tayo lahat dadaan sa bahaging iyon. Hindi naman lahat dadaan na iaalay mo yung buhay mo, mamamatay ka para kay Jesus Nazareno. Kaya hindi naman kailangan magpatayan sa prosesyon. Hindi yun yung alay sa buhay na kailangan natin. No? Hindi yun yung pagbubuwis ng buhay. No? Makipagpatayan ka sa prosesyon. Makipagpatayan ka, makipagbunuan ka. Hindi yun yung kailangan ng Diyos. Hindi yun yung ginawa ni Lorenzo Ruiz, pagbibigay ng buhay. Pero kung hindi man natin maialay, mamatay para sa Kanya, ang ikalawang paraan, mabuhay para sa Kanya. Kaya nung si Papa Juan Pablo nagpunta dito sa Maynila upang gawing beato si Lorenzo Ruiz, ang tema nung pagdiriwang na yon, ang mamatay para sa Diyos ay pagtawag para sa iilan. Hindi lahat bibigyan ng pagkakataong maging martir. Pero ang mabuhay para sa Diyos, pagtawag para sa lahat. Ulitin ko, ang mamatay para sa Diyos, hindi para sa lahat. Pero ang mabuhay para sa Diyos, para sa lahat. Yun ay pagtawag nating lahat. Lalo na kung sinasabi mong deboto ka ni Jesus Nazareno. Araw-araw, pwede tayong mabuhay para sa Diyos. Kapag pinapahintulutan nating mabuti ang piliin natin, nabubuhay tayo para sa Diyos.
Kapag tayo'y natututong magbigay ng sarili, gaya ng paglilingkod sa misa, sa simbahan, paglilingkod sa kapwa, nabubuhay ka para sa Diyos. Pag pinipili mo ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan, nabubuhay ka para sa Diyos. Pag pinagtatanggol mo ang mga inaapi, nabubuhay ka para sa Diyos. Pag tinatanggihan mo yung suhol, marami na naman yan, darating na naman yan, may mga mag-aabot na naman sa atin. Huwag na natin pagbili yung boto natin. Huwag na tayong pumili ng mga tiwali, na mga mambobola lang at alam naman natin, nagsisinungaling at sariling kapakanan lang ang iniisip. Nabubuhay ka para sa Diyos. Bukas, linggo, matutokso ka, sabihin sa'yo, huwag ka na magsimba, mamasyal na lang tayo, mag-outing na lang tayo, maglamyerda na lang tayo. Pag pinili mo magsimba, nabubuhay ka para sa Diyos. Maraming paraan, mga kapatid, para mabuhay sa Diyos. At yun ang paraan para katulad ng mga apostol, tayo rin maging haligi ng simbahan ni Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ko kanina, tayo ang mga makabagong apostol. Opo, marami tayong hinihiling kay Jesus Nazareno. Ngunit ipakita din natin sa Kanya, katulad ni San Lorenzo Ruiz, katulad ng simbahang ito, tayo ang buhay na simbahan. Na kung dumating ang pagkakataon, maialay ang buhay natin, ialay natin to sa Diyos. At araw-araw, mabuhay tayo para sa Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, kami ang iyong bagong simbahan. Kami ang iyong katawan dito sa mundong ito. Kami ang magpalaganap ng iyong kabutihan at katotohanan, katulad ni San Lorenzo Ruiz. Maging handa kami mamatay para sa inyo at mabuhay para sa inyo. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Please all stand. Let us profess our faith. I believe in God, The Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. He arose again on the third day. In accordance with the Scriptures, he ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. As we celebrate the dedication anniversary of our church, let us bring our prayers to the Father who called us to be living stones. In every petition we say, Lord, we are your living church. Bless us. Lord, we are your living church. Bless us.
that the Holy Church in every place may offer worthy and reverent worship. Let us pray to the Lord. Lord, we are your living church. Bless us. That all who gather in this church may find grace and peace. Let us pray to the Lord. Lord, we are your living church. Bless us. That those who care for the sacristy and those who are tasked with the maintenance and cleaning of the church may persevere in their service. Let us pray to the Lord. Lord, we are your living church. Bless us. That we may always revere and respect every sanctuary of God. Let us pray to the Lord. Lord, we are your living church. Bless us. That the benefactors and all the departed who worshipped in this church may enjoy eternal light and peace. Let us pray to the Lord. Lord, we are your living church. Bless us. In silence, we present our other intentions. Father, as we celebrate the dedication anniversary of our church, grant the petitions of our community gathered once more before your altar. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Recalling the day when you were pleased to fill your house with glory and holiness, O Lord, we pray that you may make of us a sacrificial offering always acceptable to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord, for in this visible house that you have let us build, and where you never cease to show favor to the family on pilgrimage to you in this place, you wonderfully manifest and accomplish the mystery of your communion with us. Here you build up for yourself the temple that we are, and cause your church, spread throughout the world, to grow ever more and more as the Lord's own body, till she reaches her fullness in the vision of peace, the heavenly city of Jerusalem. And so, with the countless ranks of the blessed, in the temple of your glory we praise you, we bless you, and proclaim your greatness as we acclaim.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. We proclaim your Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with the apostles, Saint John the Baptist, Saint Lorenzo Ruiz, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Every church is our house because we are all God's children. Let us now call on our loving Father. Somebody
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, peace I leave you, my peace I give you. Do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other Christ's peace. Peace be with you. Please all kneel. Behold Jesus Christ, our Lord and Savior, the foundation of the church, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by streams and by rain, when darkness falls and stays. Behold my shield, my King, and my God. My strength are you alone, my glory, my King, and my Announcement, muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization,
iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o iscan ang QR code na makikita sa ating lead screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please all stand. Let us pray. May the people consecrated to you, O Lord, we pray, receive the fruits and joy of your blessing, that the festive homage we have offered you today in the body may redound upon them as a spiritual gift through Christ our Lord. Amen. Please kneel and let us pray the prayer for the intercession of Saint Lorenzo Ruiz. O Saint Lorenzo Ruiz, you brought honor to your country, having been a level-headed and prudent father of the family, a witness of Christ in your life until your death. We present all our petitions to God through your help, so that by our actions we may know more and love more Jesus our Lord and Savior. We humbly implore your intercession, O dear Saint Lorenzo, for the infinite glory of God and in honor of your triumph as a martyr of Christ and defender of Christianity. Amen. Please all stand. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at pasalamatan din natin ng ating Grand Choir. Ang dami po sila ngayon para sa okasyong ito. Salamat po sa pagdagdag ganda ng ating pagdiriwang at sa lahat ng nag-serve sa ating misa ngayon. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations. Pag bumili po kayo ng medalyon o ng imahe ng Nazareno para sa ikaayos ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda, ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At gaya ng patalastas kanina, kung meron po mga deboto na hindi pa bahagi ng kanumang samahan sa simbahan na nasa larangan ng edukasyon, teacher kayo o sa eskwelahan kayo nagtatrabaho at may debosyon kayo, 25 to 50 years old, magpatala po kayo at sisikapin po nating bumuo din ng mga grupo at simula dito mag-umpisa tayo ng iba-iba pang mga profesyon, later on, engineer, mga doktor, abogado, mga nasa finance, upang lalo nating mapalalim at maiugnay ang ating debosyon sa ating buhay.
upang lalo tayong maging tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Ito po ang Pilgrim's Mass, kaya gaya ng nakagawian, alam ko po marami sa inyo nagsimba, birthday, wedding anniversary, may pinagpapasalamat, galing pa sa malayong lugar. Mamaya po pagbaba ko, ay ibibless ko po kayo, sabihin nyo lang, birthday nyo. Hindi ko lang kayo mabibigyan ng pansit, no, o regalo, pero siguro yung blessing sapat. Kung galing po kayo sa malayong probinsya, sabihin nyo po, para naman yung inyong sakripisyo, pumunta lang sa Quiapo, ay masuklian ko po ng pagbati at pagbabasbas, sapagkat ito ang buhay na simbahan. At kung may dinadasal din po kayo o pinagdarasal, lapit din po kayo mamaya. Wag po kayong maya. Sayang naman ng dinayo nyo dito sa Quiapo. Kaya't mamaya po ay kayo'y madasalan at mabasbasan at samahan ko kayong ialay ang pasasalamat din sa Poong Nazareno. We are the living church. To become the body of Christ, we live for Christ. We are witnesses of Jesus to the world. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed are you, O God, Father of our Lord Jesus Christ. You have given your only Son to be our way to you. Make us follow him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you have revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world from which the true light would shine for all to see. Grant that who enter this holy shrine may walk in your ways as disciples of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless these religious articles that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey as your pilgrim people on earth, may we set our hearts on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Oh